balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras natin sa buong kapuluan, tatak alas 6 impunto ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga tayo ngayon ng Martes. Tayo ho ay asingko na sa buwan ng Mayo 2026. Minsan pang sa inyo at Paumaga News and Public Affairs program. Straight to the point. Straight to the point hanggang 7 o'clock ng morning. Tayo po'y magkakarinigan mga kasama. Siyempre tulad ng dati. Pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mga kaganapan na dapat ninyong malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng atin hong lokalidad. Umaasa ho kami sa nahoy na sa mabuti kayong kalagayan, na sa maayos na pangangatawan. Ano man po inyong ginagawa, ano po inyong pinagkakabalahan mga kasama. Welcome! Samahan po ninyo kami. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Again, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City mga kasama. Sa Facebook naman, live na rin tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like at paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Mga kasama, update po sa kalagayan po ng ating panahon. Nakaranas po tayo kagabi ng bahagyang may kinakasang buhos ng ulan mga kasama, no? Ngayong araw sa forecast po ng Pag-asa, ang bahagi po ng Zamboanga Peninsula and Palawan ay makakaranas po ng maulap na papawirin, may makalatkat na pagulat, pagulog at pagkidlat. Ito'y dahil sa may aerial na easterlies mga kasama. Samantala tayo sa Bangsamoro Region at iba pang bahagi po ng bansa, kasama na po yung Metro Manila. Makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap na papawirin. May mga isolated rain showers at thunderstorm. Dulot pa rin ang umiiral na easterlies. Posible po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng ulan ayon sa Pag-asa. Samantala ang temperatura ngayong araw mga kasama maglalaro po sa pagitan ng 21.5 degrees Celsius hanggang 34.6 degrees Celsius. Pero silipin natin yung magiging init factor ngayong araw na ito dito po sa Cotabato City mga kasama. Ayon ho rito sa nilabas ng Pag-asa, yung magiging init factor natin dito po sa ating lugar mga kasama, binabanggit dito, tayo po ay aabot ng maglalaro po sa 41 hanggang 42 yung maging init factor ngayong araw na ito mga kasama. Samantala mga kasama, ang araw sumikat kanina.
Yung araw sumikat mga kasama kaninang alas 5:32 ng umaga. Nakatakdang lulubog naman alas 6:14 ng gabi mamaya. Straight to the point. Mga kasama sa muli sa pong napakagandang morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight. Good morning, kumusta po kayo mga kasama? Kumusta po ang inyong umaga? Umaasaw kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, Straight. nasa maayos ho na pangangatawan. Ano man po inyong ginagawa, ano po inyong pinaghahandaan mga kasama, welcome! Straight. Welcome at welcome. Samahan po niyo kami sa isang oras na balitaan, pagtalakay sa mga nangungunang mga usapin, mga kaganapan sa loob at labas ng atin hong lokalidad mga kasama. Ang dami natin mga sinusubaybay mga balita, kaganapan, ano ho? Straight. Mga pangyari po for the past 24 hours, inasamang nangyari naman Straight. sa susunod na mga oras naman mga kasama. Unahin natin ito hong presyuhan, magiging presyuhan mga kasama sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ano, sa nilabas ho mga kasama as of last night, ano, yung magiging adjustment simula ngayong araw na to, after nga po ng dalawang magkasunod na linggo ha, na nakaranas tayo ng price rollback mga kasama. Ito na naman, ano, meron na tayo ngayong Straight. after ng rollback, increase na naman tayo. Ano, base po sa nilabas mga kasama, ang magiging presyohan ngayon. Straight. To the point. Magiging presyohan ng mga kasama sa produktong petrolyo, ano ho? Mga, lalo sa mga mamis natin, dahil malaki-laki itong inaasahan magiging adjustment. Lalo na sa LPG mga kasama. Straight. To the point. Sa nilabas as of kagabi, Straight. To the point. ano, na magiging adjustment sa presyo ng produktong petrolyo mga kasama. Straight. To the point. Unahin natin sa diesel, ano, yung adjustment, increase. Ngayong araw mga kasama, papatako ng 2 pesos and 66 centavo. 2 pesos and 66 centavo per liter ang presyo. Samantalang sa gasolina naman, 2 pesos and 21 centavo. Straight. To the point. Yung magiging adjustment mga kasama, 2 pesos, 21 centavo. Samantalang sa kerosene, ito maganda sa kerosene, meron pong 3 pesos and 53 centavo na pagbaba. Ano sa presyo mga kasama? Straight. To the point. Ito mas malungkot ha, sa mga hindi pa nakabili o kinapos na yung kanilang mga LPG as of last night. To the point. Dahil ang adjustment mga kasama, papatako ng 13 pesos and 42 centavo per liter. Ano, 13 pesos and 42 centavo per liter. Kung ikay gumagamit ng 11 kilogram, Straight. To the point. mahigit 100 piso per 11 kilogram yung maging adjust nito. The last time, nasa 1,600 plus na. Straight. Yung pong presyo ng LPG. So daragdagan mo yun ngayon ng mahigit 100 piso. Abot na ng 107 plus Straight. To the point. sa bawat 11 kilogram ng tawag nito, Straight. To the point. 11 kilogram mga kasama ng LPG. Straight. To the point. Ano ho, kakalungkot mga kasama. Ano kaya maging galaw naman by next week nito mga kasama? Ano ho? So sa mga hindi nakapag-asa as of yesterday, Straight. To the point. medyo Straight. though hindi naman ganun kalaki kung ikumpara ano mga nakalipas na mga pagtaas, Straight. pero malaking bagay pa yung mahigit 2 pesos per liter mga kasama. Straight. To the point. Sa
Samantala, sa ibang mga usapin mga kasama, pasadahan muna natin bago sa mga lokal na mga concern natin. Straight. Kahapon dyan ho sa mababang kapulungan ng Kongreso, partikular dyan po sa committee Straight. na dumidinig dito po sa mga reklamo, impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte mga kasama. Kahapon mga kasama, dyan po sa ginawang butuhan, ginawang butuhan mga kasama ng mga miyembro ng Justice Committee dyan ho sa lower house, ay nakakuha po ng unanimous vote yung mga miyembro ng Justice Committee. Straight. To the point. At inaprubahan na po kahapon mga kasama yung report na naglalaman po ng articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte mga kasama. At To the point. ito po yung magdi-trigger para maisumite sa plenaryo ang nasabing impeachment complaint, kung saan din nangangailangan po ng at least 106 vote para po sa mga miyembro ng Kamara, Straight. To the miyembro po ng 318 House of Representatives. Marami-rami pala, 300 plus pala Straight. yung mga kongresista natin ang kinakailangang bumoto para po dito mga kasama. Straight. Para naman ma-transmit sa Senado for trial ito pong nasabing impeachment complaint. Straight. To the Base po sa tala, 55 out of 55. Aba, talagang walang kumontra mga kasama ha. 55 out of 55 na mga miyembro ng Justice Committee ang physically present. Nagmanifest ng kanilang suporta para po sa approval ng committee report. Straight. To the point. Para may attach po yung resolution na kung saan nakasaad po yung mga articles of impeachment as amended. Base po yan kay Chairperson Congresswoman Jervil Luestro mga kasama. Straight. To the point. And then kahapon tinapos na rin po ng committee Straight. To the point. yung pagdinig. Straight. To the point. Base po sa evidence on records, binabanggit na meet daw po yung mga constitutional threshold para ipagpatuloy po yung impeachment case laban ho sa Vice Presidente mga kasama. Makaroon daw ma-establish ng mga mambabatas yung probable cause para po ito ma-impeach mga To the kasama. point. So yan ho yung mga naging kaganapan na kahapon na mga kasama. Straight. To the point. Dyan ho sa lower house, ang abangan natin ngayon ito, yung magiging kahinat na naman ito sa plenaryo, mga kasama ng House of Representatives. Straight. To the point. Dahil marami ngayong mga naglalabas sa mga information, lalo sa social media and mga ulat mga kasama mula po sa mainstream media na di umano, ilan po mga miyembro na rin ng Kamara ang sinasabing nag-aalinlangan na. To the point. Para po dito po sa usaping impeachment na ito mga kasama. Samantalang kahapon, may lumabas din pong information na nagkaroon ng lagayan dito po sa mga miyembro din po ng Kamara. Ano kayang maging kahinatnan nito? Akusasyon kontra akusasyon? Straight. To the point. Ano po yung ating masasabi sa mga development na ito mga kasama? Abangan natin yan sa mga susunod na mga oras at araw mga kasama. Straight. To the point. Samantalang dito po sa ating lokalidad mga kasama, ngayong araw inaasang magiging busy. Straight. To the point. Ito pong tanggapan ng Bangsamoro Electoral Office. Straight. To the point. At dahil simula ngayong umaga at 8 o'clock in the morning mga kasama, Straight. To the point. ay lalarga na, tatanggap na po mga kasama ng Straight. mga kanais kumandidato Straight. To the point. para po sa district representatives. Meron pong 32 mga upuan. Straight. To the point.
yung pupunan ng o allotted para po sa district representatives mga kasama. Straight to the point. Ano? Ang submission gagawin po sa provincial election offices ng Bangsamoro Electoral Office mula po sa iba't ibang mga probinsya yan ha. Straight. Meron tayo sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, meron tayong Lanao Sur, meron tayong Marawi City, Straight to the point. and then SGA dito po sa mainland, Straight. then Lamitan City, then the Basilan, Straight to the point. and then meron ho tayong Tawi-Tawi mga kasama. Ilan yun? Nasa 7, then 2 syudad. Straight to the point. Ang nasa magiging busy ho ngayon mga kasama at tatanggap sa mga Straight. maghahain ho ng kanilang mga Certificate of Candidacy. Straight. Dito po sa ating lungsod ay naglatag na Straight. ng security measures yung pong ating kapulisan. Straight. Kung mapapadako ka dito po sa kahabaan ng Governor Gutierrez Avenue as early as 5 in the morning, Straight. ay makikita mo na po yung presensya na po ng ating kapulisan dito po sa kahabaan nitong mga kasama hanggang dun sa pinaka main gate ng Bangsamoro Government Center. Straight to the point. Dahil alam naman natin yung pong Straight to the point. regional office ng Bangsamoro Election o Bangsamoro Electoral Office, Straight to the yung point. pong ating City Comelec Office, Straight to the point. maging yung SGA, Straight to the point. yung electoral office ng SGA. Pagkakaintindi ko, naririto din po yung Maguindanao Norte. Ay naririyan dyan ho sa loob ho ng Bangsamoro Government Center mga kasama. Straight. Kaya't kami lang ho sila sa magiging abala for today para tanggapin Straight. ito hong mga maghahain ng kani-kanila pong mga Certificate of Candidacy. Straight. Sino-sino kaya ang mauna sa listahan? Straight to the point. Sino-sino kaya mauna sa listahan mga kasama ng mga maghahain ho ng COC for today? Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Ano? Straight to the point. And maitinakdang traffic rerouting mga kasama ang Cotabato City Police Office Straight to the point. para po magiging smooth yung pong flow ng traffic. Papasok at palabas dyan ho sa Bangsamoro Electoral Office mga kasama. Straight to the Tulad ho ng naging paayo po ng Commission o Bangsamoro Electoral Office kahapon sa mga maghahain ng kanilang mga COC. straight to the point. Yung bawat isang kandidato papayagan lang na mayroong isa na kasamang papasok dyan ho sa Straight, kanilang tanggapan. straight to the point. Dahil alam naman natin, maliit yung tanggapan ng Bangsamoro Electoral Office. At saka yung daan na dadaanan na papasok dyan, maliit lang din. Straight, And may mga katabing mga opisina pa. straight, At pag marami yung sasama, maraming convoy na papasok, tsak sisikip itong bahaging ito ng Governor Gutierrez o itong loob ng Bangsamoro Electoral o Bangsamoro Government Center mga kasama. straight to the point. Sa traffic rerouting, the last time na ginawa sa mga previous na mga filing ng Certificate of Candidacy, Straight, ilato ng mga escort dito lang sa kaba ng Governor Gutierrez Avenue. straight, Yung pagpapalabas ho kayo sa Bangsamoro Electoral o Bangsamoro Government Center right side. Nagsilbing parking area ho yan. straight to Ano? the point. Straight to the point. Oras natin mga kasama sa buong kapuluan, 6:20 na po ng morning. Straight to the point. Kaya maki-update tayo na po yung mga inaasahan o particular usaping traffic rerouting mga kasama na sa linya natin. Ang hepe ng Cotabato City
traffic or CCTMC mga kasama. Straight to the point. May kinalaman nung sa traffic rerouting, magiging partner po sila ng ating pong kapulisan. Straight. Nasa linya si Chief Muinol. Sir, good morning. Live po kayo sa DXMY. Erwin Kabilbigan po, sir. Magandang morning. Sandali. Sa lahat po ng ating tagapakinig sa ngayon, magandang umaga po. Opo, pakiupdate sir, ano po yung mga inaasahan dahil we understand meron pong traffic rerouting na gagawin, especially dito po sa kahabaan ng Governor Gutierrez Avenue ngayong araw. O simula ngayong araw, sir. Yes, dahil meron po tayong activities ngayon, filing po ng COC po ng mga parliamentary election po, Sir Erwin. So, inaasahan po natin ngayon ang dagsa po ng mga supporters po ng bawat partido. So, kaya nga gumawa po tayo ng rerouting scheme para po sa mga motorista natin, para po mailagay sa ayos ang mga POJ po natin at saka yung mga magpa-file po ng COC sa ngayon. Sa rerouting, sir, ano po yung magiging mga ruta na itinakda? Actually, dito lang yan sa may Oblit Drive, sa Albert Einstein Drive, and dito sa may Land Bank Istusan, ay bawal po umakyat yung mga sasakyan galing dyan. Pero yung pababa, okay lang sila. Blocking tayo dyan sa baba para hindi na po makaakyat yung mga motorista galing dyan. So dito naman sa galing ng downtown ng mga POJ natin, ay hindi na po sila pwedeng liliko ng ORT yung papunta ng village. Doon na po sila liliko pakaliwa sa may dating terminal po ng Libak. Yun yung Virgo Subdivision Road para po yun sa village. Vice versa po, yung papunta po ng downtown galing ng village na POJ, hindi po sila pwede dadaan ng Monjo Avenue, ipaakyat sa Gate ng Palm. Dito na po sila liliko ng pakaliwa sa Virgo Subdivision Road, palabas na sila ng Sinswat Avenue and pakanan na papunta na ng downtown. Yun ang ginawa po natin, Sir Erwin. Yun ang nakikita natin na solusyon para hindi po maging crowded masyado sa Governor Gutierrez Street. Kasi ang Governor, ang ginawa po naman natin dyan, ay yung sa left side ay para po sa mga participant or mga supporters na parking space nila. Ang padadaalan na natin sa Governor Gutierrez ay itong right side. Yung left side ay para po sa mga parking space po, Sir Erwin. Okay. Yung mga papasok sa loob, either empleyado, mga officials ng Bangsamoro Government Center or yung po mga magpa-file ng COC, saan ho yung exit naman ho nila? Ayun na nga, doon sa pag-meeting namin, kasi yun na nga, nagkataon na may pasok na yun ang mga empleyado. So, i-check namin, double-check po natin yung kanilang mga IDs. Kung talagang empleyado sila, ay pinapapasok po naman po natin sila. And then, ang exit naman ay yun na napag-usapan sa pamunuan ng BALM ay buksan nila sa bucket para po sa exit po ng mga magpa-filing. So mangyayari lahat ng exit sa back gate na ng BALM Government Center? Yes, kasi po yung sa may left side po ay ginawa po nating parking space yan dahil alam po natin na medyo marami-rami ang mga supporters sa ngayon sa Erwin. Aha. Yung sa briefing ho ninyo, ano po yung magiging setup? Ilang sasakyan per kandidato yung papayagan makapasok sa loob ng government center, sir? Base po sa briefing na pag-usapan. Yes, sa setup po natin, kasi dito sa Erwin, kasama po natin dito yung ating kapulisan para po sa security, and then sa Philippine Army, and pati yung mga HPG, kasama po natin dito. Lahat po ng mga concern dito, kasama po natin. So napag-usapan nga, hanggang 2 lang talaga ang papapasukin doon sa BALM sa mga magpapiling. The rest, ipa-U-turn natin dito sa left side para dyan na sila magantay, mag-park para hindi po sagabal sa loob po ng BGC.
Ayun. So, kung dalawa lang, meaning to say, mga isang sasakyan lang per kakandidato, sir. Yun na nga, ina-allowed natin na magiging dalawa ang sasakyan ng bawat kandidato. Yung mismo score nila, isang sasakyan, tapos yung sasakyan mismo nung magpa-filing. Aha, and then, drop and go lang sila pagdating doon sa harap ng Bangsamoro Electoral Office or pwede silang magantay hanggang makalabas yung pong kandidato, sir? Yung dalawa, pwede po yung papapasukin doon sa loob ng BGC. Pero yung mga kasama nila, paikutin natin sa Governor Gutierrez sa may left side at doon sila maghintay. So lalabas yung sasakyan after na maibaba yung pong pasayerong kakandidato with yung escort niya. Hindi, yung sasakyan ng kandidato, pwedeng papapasukin yan sa loob ng BGC hanggang doon sa Comelec. Aha. Ang hindi lang papapasukin natin ay yung mga supporters nila na marami. Pahintayin na lang sila dito sa may Governor Gutierrez. Yun na nga, ginawa nating parking space yan para po sa kanila. Ayun. So pwedeng magantay yung sasakyan ng kandidato doon sa harap ng Comelec office habang nagpa-file ng COC yung kanyang yung kandidato mismo. Yes, pwede. Ayun, okay. So 3 araw po ito, sir, na set up, ano ho? Yes, May 5 to May 7. 3 days. Yung rerouting natin, anong oras ito matatapos and anong oras po ba inasang o magsisimula at anong oras matatapos po ito? Ito, umpisa natin mamaya, alas 7, and then sa hapon naman, i-observe na natin. Ngayon, kung medyo maaga ay okay na. So anyway, nandiyan naman yung forces natin. Anytime pwede natin alisin yung mga blocking. Ayun. Sige po, malinaw po yun. Baka may mensahe po kayo sa mga commuters natin, mga drivers natin. Sir Moin, sige po, go ahead po. Yes, mensahe ko lang sa kanila, Sir Erwin. Humingi na po kami ng pangunawa sa ngayon dahil meron naman tayong activities na alam po natin ay dagsa naman yung mga motorista natin, mga bisita natin. So ito, kunting sakripisyo lang muna sa mga rerouting natin. Anyway, nandiyan naman po yung mga enforcers natin na magagayad sa inyo. Ito'y para po sa lahat, para po sa kaayusan. Kasi ito lang yung nakikita natin na solusyon para po makita po natin ng maayos yung mga kandidato natin at saka mapagbigyan din natin yung mga POG natin sa Cotabateños. Yun lang na, Sir Erwin. Magandang hapon. Assalamualaikum. Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat, sir. Salamat ng marami. Again, good morning po sa inyo. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasamang hepe ng CCTMC, may kinalaman nga po sa inasang traffic rerouting magsisimula 7 o'clock maya-maya ng konti. And magtatapos, depende sa magiging situation naman sa filing ho ng Certificate of Candidacy ngayong araw hanggang sa 7 mga kasama. Ano? To the point. So ang ating abangan ngayon, sino yung unang maghahain ho ng kanyang COC? Most of the time, yung binabantayan, sino ang first To the point. first filer? And then, sino yung humabol sa last 2 minutes? Straight. To the point. Sino yung unang naghain pagbukas ng alas 8 mamaya? Straight. To the point. Siyempre, pag ikaw yung unang Straight. pagbukas ng Bangsamoro Electoral Office, yung Comelec Office, naririyan ka na, first to file, magiging malaking usapin yun, ha? Straight. To the point. For that day, for that hour. Straight. And then, kung sino yung maghahain sa last 2 minutes, Straight. yan yung pakakaabangan natin mga kasama. Straight. To the point. Ano, mga motorista natin, take note dun sa mga binabanggit na mga traffic rerouting plan. Straight. To the Ano, point. para hindi ho kayo maipit sa inasang pagsikip ho ng flow ng traffic mga kasama. Okay? Straight. To the point. Sige, oras mga kasama, 6:30 na po ng morning. Tatak RMN. Straight. To the point. Bangon tayo, shift na ako.
Future supervisor ako, Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, nakadungog na baka sa balita ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ng kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tang, 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 ganado, na, na, na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good morning at Happy Labor Day sa mga manggagawang gustong maging bossing, ma-promote at sa mga gustong gumaling sa kanilang mga trabaho. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa na ako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa na ako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuniplus, B-vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi. Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan. Radyo mo nationwide. Mga kasama, oras natin sa buong kapuluan, 6:35 na po ng morning. RMN. Straight to the point. Mga kasama, good morning at Happy Labor Day sa mga manggagawang gustong maging bossing, ma-promote
At sa mga gustong gumaling sa kanilang trabaho, sa lahat ng gumigising ng mas maaga kaysa sa alarm, sasabak sa traffic na parang dagdag shift at patuloy pa rin bumabangon kahit pagod na. O kahit pagod na, saludo ang DXMY 90.9 FM Cotabato sa inyo. Kasi ang totoo, hindi lang ito araw ng pahinga. Araw din ito ng pagpupugay sa sipag, tiyaga at sakripisyo na araw-araw nating binibigay. Kaya kung tuloy-tuloy ang pagsisikap araw-araw, tuloy-tuloy din ang focus sa goals araw-araw. Araw-arawin ang sarap ng Nescafe Classic 100% puro at natural. Subok katulad ng sipag ng bawat Pilipinong manggagawa. Gisingin ang mundo na focus sa goals. Mag-Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Muli, Happy Labor Day, mga idol! Straight to the point. Tuloy mga kasama sa ating programa. Straight to the point. Meron pong meron pa lang binigay na pahayag mga kasama itong si Senator Amy Marcos. Pasadahan natin ito, kaugnay ito dun sa usaping kahapon, no? Sa lower house. Kahapon, Straight to the point. ay ibinulgar itong si Senator Amy Marcos mga kasama na meron manong To the point. nasa linya natin para po sa ating follow-up ngayong umaga ang Police Provincial Director ng Lanao del Sur, mga kasama sa katawan po ni Police Colonel Cesar Cabuat. Colonel Cabuat, good morning. Live po kayo sa DXMY Armin Cotabato. Sir Erwin Kabilbigan po, Colonel. Good morning po. Good morning po. Mabutag sa kaninyong tanan. Opo, Colonel Sir, malungkot po itong nangyari kahapon sa mga miyembro ng kapulisan natin na mag-serve sana ng arrest warrant, ano ho? Nauwi sa encounter and then meron natang 5 mga miyembro ng kapulisan yung wounded in action. Paano po ba nagsimula ang mga kaganapan kahapon na Colonel Cabuat, sir? Well, kahapon kasi magsaserve ng warrant of arrest against kay Sokayer Jongkat, Alex Jongkat at Pais Jongkat dito sa lugar ng Bodipuso Buntong, no? Sa Lanao. So, inantay nila, I was during the briefing ng tropa sa akin ng SAP, ng PDU, sold namin, at saka Bodipuso na October na monitor namin na malaking drug pusher to sa lugar, no? So, nung nagpalabas ng asset, pinabili nila, so nakakuha naman, and nagkataon umulan. So, yung ulan na yon nag-signal na ma-sure ng tropa, according to the team leader, na itong target ay mapupunta doon sa makeshift hut nila, yung ginawa nilang tambayan doon sa may Kawayanan, kung saan may crime scene. Opo. Unfortunately, open space yun eh. So, pagbaba ng tropa, nakita kagad nila. So, nagkaputukan. Naputukan na nila yon, pero meron pang isang, ang alam nila, 2 lang yung nandun. 3 pala. Hindi na nakita, isa na nakatago. Yun ang nakabanat doon sa tropa natin. Pero, yun nga, very unfortunate, natamaan yung team leader ng SAP, si Captain Hamid Ay. Pero kagabi, actually, kasama ko pa siya hanggang operation kagabi, pinapunta ko lang hospital. Daplis siya sa Tagiliran. Daplis lang talaga. Opo. And si Corporal Mejos, kung di ako nagkamali, ito i-transfer namin sa Iligan. Si Bagiwan pala. Si Bagiwan ang na-transfer. Si Mejos, may tama sa paa, pero kagabi rin, kahapon na ilabas na, outpatient. Tapos isang tao natin, si Saripada, ang tama ay sa kamay at paa, pero nakalabas na rin. Unfortunately, meron kaming ill in action dito na rival, si Corporal Francisco ng SAP. So, ngayon, nailabas na namin at nasa Iligan, waiting kami paano may transport pa Manila yung tao, no?
After that, at around 1, nung mga 11:30 kasi nag-start ang putukan, at around 1, ilabas sila doon sa area nung dumating kami kasama yung tangke ng SAP. Doon yung panahon na nailabas namin sila. And then nag-regroup kami, dumating ang 55th and the 103rd saka Port Mechanized sa Philippine Army, no? So nabuo kami together with 11 police station na augmented ko na pinatawag, and together with the Vice Mayor of Bodibuso, Buntong, si Ma'am Landua, Vice Mayor Landua, inuna muna namin palabasin ng mga sibilyan. Kasi takot sila dahil ano nga yung putukan. Kasi ang putukan doon, sniper eh. After nung hindi sniper yung tropa, kaya matagal na extract, no? Hindi nga ako pinapasok kasi kailangan dumating yung tangke bago makapasok. Yun lang ang pinaka-safe na pwedeng makapasok doon. So, pinauna ko i-extract bago pumasok. So, after that, nung nag-start na nakalabas, pinasok na namin, nag-clearing operation kami. Unfortunately, wala na doon. But accordingly, ninantay lang namin yung confirmation na doon sa target may wounded at allegedly yung isang target ay namatay. So, hinantay ko lang confirmation ng picture na meron talaga. But yung area naman palaging ganyan pagka meron o wala. Until kagabi nag-monitor kami, hanggang ngayon yung tao ko naka-standby pa rin, waiting sa confirmation ng location nila for follow-up operation. Dire-diretso ito, hindi pwedeng maputol ito. So, kailangan makuha namin sila. Sir, itong target personalities, yung mga kaso nito, we understand that murder, and ano po yung mga additional background nito mga target personalities na to? Murder ang lumabas na warrant nila, no? Ang nag-file taga Lumbayanagi sila. However, na-monitor namin to as early as last year na nagbebenta na rin sila ng shabu. During the clearing operation at during the pag-set ng crime scene, may nakuha ang Soko, no? Dalawang bala ng M203 na may tama. Kanila yon eh. Tinanong ko yung PNP SAP natin, lead team 1, kung ginamitan ng M203. Sabi nila wala kaming dala, sir. So definitely kanila yon. Hindi pumutok kasi natamaan. Tapos, hanapin ko lang yung report ko ng and then yung dalawang motor nila and yung shabu. Ang last na nakita ko is almost 316.8 grams. Parang more or less ganyan, no? Kasi may 57 sachet, tapos dalawang medyo malaki-laki. So 316.8, it's more or less 2.1 million worth ng shabu yung nakuha natin. So ngayon, ang preparation natin is filing a case against those people for direct assault and murder and 9165. Itong area ba, Colonel Sir, malayo ito sa sentro ng bayan? Oo, malayo. Actually, from the munisipyo to highway, yung kanto is about 10 to 15 minutes na travel. Oo. From kanto to the crime scene is about 5 kilometers pa. Ayun, so... And during the encounter, may pumuputok na at least 4 ang nakita ng tropa na sniper doon sa lugar. Kaya natagalan kami bago maklear, siguro mga 4:30 bago namin napabalik yung mga tao. So in short, yung mga naka-inkwentro ng
puwersa ng PNP ay through sniper, yung kanilang ginamit, Colonel, sir? O yun yung naging nila, backup, kaya yung tatlo nakatakbo eh. So, ang puto kasi sa likod na eh. So, siyempre, unahin ng tao natin yung safety nila. Hindi na nila na yung tatlo tumakbo. Kasi yun, kawayanan. So, hindi rin hindi makita. Malaki ba yung puwersa nitong grupo na tinarget ng PNP, Colonel, sir? Malaki ang... Marami ba sila, yung miyembro ng grupo nila, or sila lang? Actually, pamilya eh. Ang problema, according sa dyan, sumama yung mga balai, yung mga relatives. I see. Oo. Ngayon, na-identify namin sino yung relatives kasi yun ay sasama ko sa pag-file ng kaso. Now, yung sa insidente, yung apat na mga pulis okay na, including yung kanilang team leader, meron lang isang silawin palad, Colonel, sir? Opo. Okay. Anong guidance niyo ngayon sa inyong mga tauhan kasunod po ng insidenteng ito? Well, hindi tayo dapat minto, no? Pinasa ko ng mga pictures ng mga suspect natin at may warrant naman yan. Secondly, lahat ng hospital na pwedeng takbuhan nila kasi accordingly may tama yung isa sa kanila o dalawa sa kanila. Siguraduhin natin na ma-check namin ngayon. At the same time, hindi namin ninihintuan yung manhunt operation, yung pag-gather ng info, nasaan sila. Marami kasi kagawin nung lumalabas na info kung saan. So, pinipilter namin ano yung possibility ng tama o baka hinuhulog lang tayo, nilalayo tayo, no? So, yun yung guidance ko. Tapos, naka-standby kami lahat. Kung makapagbigay ng magandang info, tatalunan namin kagad yan. Ayun. Sir, itong bayan ng Buwadi Puso, ano yung pinakakatabing mga bayan ho nito para may idea po yung ating kababayan saan located po ito? Ito, tabi lang ng Ditsahan, Ramain at Tamparan. Okay. Mulundo. Bubong. Yan sa first district. Medyo kabukiran din. Iniwasan din namin kahapon na makapasok kami sa kampo ng MILF. However, yung brigade commander ng MILF na kausap ko kagabi at during the firefight na kausap na rin na hindi sila makikialam. Kasi mga more or less than 2 kilometers lang sa camp nila eh. So malapit lang. Malapit lang, Anyway, malungkot itong nasabing incident, lalo at meron pong isang pulis yung sinawing palad, Colonel, sir. Kami po ay nakikiramay. Sir, sasamantalin ko yung pagkakataon habang nasa linya ho kayo. I understand, meron po ngayong ongoing na pag-i-inventory sa mga armas ng kapulisan sa Lanao del Sur. Colonel, sir, ano pong information nyo rito? Well, natapos na po yan last week, no? One-time, big-time inventory na tinatawag natin. Ito yung project ng National Headquarters, no? To check yung baril natin, nandyan pa ba? May nawawala ba? O nabenta na? O nag-awol na yung tao? So far, so good naman sa Lanao, no? Meron ng last week, isang araw sila dito, lahat naman na account, walang nag-double entry. Nakita talaga ng taga Camp Cramel, taga logistics yung mga baril natin. Sa ngayon, kampante ako doon kasi yun ang dati tayong supply officer. So dati iniiwasan ko na mawalan kami ng mga gamit. Ayun. So taga Camp Cramel pala yung nanguna dito sa accounting nito, Colonel, sir? Opo. Ngayong araw din po, magsisimula ho yung filing ng Certificate of Candidacy sa mga tatakbo para po sa first parliamentary election. Diyan sa area niyo, ano po yung mga measures na ipapatupad ho ninyo, Colonel? Well, since Sunday nag-dry run na, ngayon naka-set up naman at kakasend na, tinitingnan ko yung picture na sinend ng Marawi City Police. As of now ngayon, wala pang tao doon sa gym, sa Kapitolyo. Kasi ang amin ay sa Kapitolyo, dito sa Lanao, no? Sa Marawi City Capitol. So, lahat yan, meron tayong 13 police station na augmented
lahat ng naiwan na police station, pinag-route security ko. Kung hindi mag-checkpoint, andun na sa labas, route security to ensure yung pagpapile na dadaan sa kanila, safety. And then, meron tayong naka-standby CDM just in case na magkagulo. But as per usapan namin ni election officer ng probinsya na ilimit yung papasok kundi sa pamilya lamang para hindi magulo. Ayun, malinaw. Colonel Cabuat, sir, kami po nagpapasalamat ng marami sa oras, information na ibinahagi po niyo sa ating mga tagapakinig. Finally, baka mayroon po kayong minsay, apila sa ating kababayan dyan sa Lanao del Sur, sir. Go ahead. Pila ko lang, yung kung meron kayong mabigay na information do sa nangyari kapo sa Puso Buntong, meron kayong narinig na may binarelo, sugatan, pagbigay alam niyo lang po kagad sa nearest police station so that ma-check natin. Ma-check natin at malaman natin kung anong dahilan at may gunshot wound yan, no? Baka yan na yung na-encounter ng tao natin. So, secondly, yung issue tungkol sa droga, dapat matulungan nyo kami dahil yan yung number one source ng problema natin ngayon dito. So, kailangan masawatan natin yung mga yan at nang mabawasan natin yung mga problema natin. Colonel Cabuat, salamat po ng marami sa oras, information. Again, good morning po sa inyo, Colonel. Thank you. Salamat po ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Makasama ang Provincial Police Director ng Lanao del Sur PPO Police Colonel Cesar Cabuat sa ating pong panayam ngayong umaga. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Follow po natin yan sa nangyaring insidente kahapon kung saan isang pulis yung nasawi. Straight to the point. Apat naman ho yung wounded, kabilang ho yung kanilang team leader. Isang police captain mga kasama. Pero yung mga wounded nasa maayos na hong kondisyon. Straight to the point. 5 minuto bago po mag-alas 7 ng morning. Straight to the point. Tuloy-tuloy na ho mga kasama. Tanggap tayo ng report mula sa mga Radyo 1 reporters natin ngayong morning. Straight to the point. Ito na po mga benepisyaryo ng benepisyaryo ng walang gutom program. Straight to the point. Ato ng Straight. MSSD? Straight. DSWD. DSWD. Sige nga, dyan daw sa bayan ng DOS, meron pong sentimento. Radyoman Maestro Rahib Bansaw sa detalye. DXMY. RMN Report. Na ginanap sa barangay Simba sa bayan ng del Norte kung sa Hold your line, Maestro, ha. Balikan kita, ha. Hold your line muna, ha. Sandali. Balikan ko si Radyoman Maestro sa kanyang report. DXMY. RMN Report. Ang mga benepisyaryo ang nakatanggap mula sa walang gutom ng DSWD-12 na ginanap sa barangay Simba sa bayan ng Daturin, Sisua, Maguindanao del Norte kung saan isa sa mga nakapanayam ng DXMY na benepisyaryo ang napahayag ng kanilang saloobin na si Ginoong Aisa Ahmad kung saan kanyang ipinahayag na isang regular na benepisyaryo ng programang walang gutom ng Department of Social Welfare and Development hinggil sa umano'y hindi regular na pagtanggap nila ng tulong pinansyal. Ayon kay Ahmad, marino umano ang ipinapatupad na patakaran na programa na buwan-buwan na dapat nilang matatanggap na ayuda. Gayunpaman, taliwas niya ang aktual na pangyayari sa kanilang lugar kung saan umabot na umano ng 3 buwan bago sila muling makatanggap ng benepisyo. Dahil dito ay umaapila si Ahmad na makarating sa pamunuan ng DSWD-12, partikular na kay Regional Director Loreto Cabayad Jr. ang kanilang kalagayan upang mabigyan ng agarang aksyon na. Sir, pwede kung katanuran ito, namindulog ito sa sila ni. May kamati sir. 3 months sir, ako namin nga po. Lagi sir, dapat po, umali sa kamati sir, di ba? Sa kasako. Ka 3 months sir, sa kasako bigat po namin. Sulan-sulan na. Di mo ganap sa tululan ka na.
kapatid. Kompleto niya susulan-sulan. Sayang, yung iba na, itagagawin sulan-sulan na. Kapatid na sulan ng kakwata. Samantala ay naman kay Bay Alea Janela Manaladsal, Project Development Officer 2 ng DSWD 12. Wala umanong kaganapang pag-apply taliwa sa pahayag ni Ahmad. Ang in terms po of application, hindi ko siya ina-applyan. Ang Walang Gutom program po ay binababa ko ng national from list po ng CBMS. Kaya po hindi po ako tayo maniniwala sa mga nagsasabi na pwede pong applyan ang programa. Ito po ay pinababa lang po galing sa national papunta po sa LGU. Dahil dito ay magkaiba ng pahayag ang benepisaryo at ng DSWD 12. At ayon naman kay Mayor Dato Abdul Main Ababa-Abas, kanyang isangguni ang mga hinaing ang mga benepisaryo sa opisyal ng DSWD 12. Sa mga sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Bansot Attack, Armen. Nationwide. Salamat Maestro sa detalye ng report na yan. Samantala mga kasama, Sheikh Abdul Wahid Tundok nanindigan na siya pa rin yung 118 Base Commander ng BFMILF. Detalye Radyoman Judy Mapalaw. DXMY. RMN Report. Nanindigan si Ustad Abdul Wahid Tundok, nominee ng Bangsamoro Federalist Party o BFP, na siya pa rin umano ang tumatayong commander ng 118 na Base Command ng Moro Islamic Liberation Front o MLF. Sinabi niya sa DXMY na ito umano ang paninindigan nila kasama sina Interim Chief Minister Abdurauf Magakua na siya ring tumatayong Chief of Staff ng BFMILF. Pinawi ni Sheikh Tundok ang pangamba ng ilan matapos siyang patawan ng indefinite suspension ng MLF Central Committee dahil sa umano'y mga paglabag na nagawa nito kasama ang ilan pang mga base commander ng BIAF. Git niya na kung may papalitan umano sa kahit na anong posisyon sa BIAF-MLF ay dapat muna umanong dumaan sa tamang at masusing proseso. Ako po ay commander ng 118 Base Command. Hanggang ngayon pa, taman ako na. Yapan si Pupistap si Sami, yung Chief Minister, si Abdurauf Magakua. Nandito kami pa sa posisyon. Ito ang sabi nila. Hanggang ako pa, sakit pan si Pupistap. Di ka nung matanggal. Ang sabi ni CM, si Chief Minister. Hanggang pa siya pa si Pupistap. Walang isa ang bis matanggal kung hindi na makadaan sa presisyo Senate Command. Ito ang anong paninindigan namin. Inshallah, dakan ukawukot ka inawatana. Yang naman ko ay lupawaw ta. Karayo mo naman. Dama rin ito pa huwes pilis. Waw tali pangamo sa ako ng gagisama karamad daw. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Salamat Jules sa detalye ng report. Samantala mga kasama, isa pang balita. Bangsamoro Parliament inaprubahan naman ang resolusyon na bubuo sa Interagency Task Force upang palakasin raw yung flood control disaster management sa Rion. Detalye Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Matapos aprubahan ng Rules and Public Works Committees ng Bangsamoro Parliament ang isang resolusyon na humihiling sa punong ministro na bumuo ng isang interagency task force upang palakasin ang pagkontrol sa baha at pamamahala sa mga sakuna sa rehiyon. Isusumite na ang ulat ng mga komite para sa deliberasyon sa plenaryo. Ayon kay Committee on Rules Chair John Anthony Lim, kinakailangan ng isang sentralisadong mekanismo upang matiyak ang koordinadong pagtugon at recovery operations. Sa ilalim ng inaprobahang resolusyon, ang iminungkahing task force ay bubuuin ng isang miyembro ng parlamento at ng mga ministro ng Public Works, Environment, Natural Resources and Energy, Interior and Local Government at Human Settlements and Development kasama ang iba pang kaugnay na mga tanggapan. We have tasked the Secretariat to come up with the report in clean copy of the bill so that we can refer the same to the plenary again and then there pass through interpellations, the usual legislative process. So we will prioritize this as we prioritize the right of Bangsamoro people to participate or be heard in the governance of this region.
Sinabi ng mga mambabatas na layunin ng resolusyon na magtatag ng isang sentralisadong framework para sa kahandaan, pagtugon, pagbangon, mitigasyon at rehabilitasyon sa panahon ng sakuna at binigyang diin ang pangangailangan ng mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng mga kinauukulang ministeryo at ahensya. Ayon pa sa kanila, ang magkakahiwa-hiwalay na pagtugon ay nagpapabagal sa rehabilitation effort sa mga apektadong komunidad. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat Radyoman Daisy sa detalye ng report. Dato Matrix Auto, good morning. Kay Eska Floni, morning. Samsudin Mamasaunda, magandang morning. Ganoon din kay Bay Noraima Dalgan, magandang morning po sa inyong lahat. Straight to the point. Medyo humina yung ating internet connection. At anyway, kayo pinagpapasalamat mga kasama sa inyong pagsama sa atin ngayong umagang ito. Straight to the point. Paalam na tayo sa ngalan po ng mga partners natin sa Master Control ngayong morning. Ginoong Danilo Malara dahil naka-birthday leave. Naka-birthday leave si Radyoman Chief Alvin Castillo. Aba, happy na birthday pala ngayon, Chief Alvin. Happy birthday. Wala ba tayong birthday song dyan, Radyoman Rick? Wala akong makita sandali. Hanapan natin ng magandang birthday song si Chief Alvin Castillon. Sa digital naman, partner natin ngayong morning, of course, si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Abangan susunod, mga mainit na balitang pambansa mula sa DCXL RMN Manila mga kasama. At susunod yan ng Diretso Balita Lokal, 7:40 ngayong umaga. Sa ngalan ni Radyoman Ebs Abang, ako yung nakasama ngayong morning, Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak RMN. Straight to the point.